Ang pag-ibig na isinilang sa mga bundok ng Sagada, tinatahak ko ang landas ng isang sundalo, ngunit ang landas ko bilang isang babae ay tuluyan ng huminto. Baog, para sa akin, isang dating U.S. Marine Corps instructor, mas matindi pa sa pagreretiro mula sa serbisyo ang epekto ng salitang iyon. Ang 4 na taon naming pagsasama ng aking asawa ay winakasan ng isang pangungusap na iyon. Bilang nag-iisang anak, palagi kong pinangarap ang isang masaya at malaking pamilya, ngunit tila lahat ng iyon ay gumuho. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nagpasya akong lisanin ang lahat at maglakbay. At sa isang linggong paglalakbay na iyon, nakilala ko ang isang lalaking tumingin sa akin ng buong katapatan. Pagbalik ko sa Amerika, isang balitang hindi ka panipaniwala ang sinabi sa akin sa ospital. Buntis ka, may buhay na nabubuo sa loob mo. Sa katawan kong sinabihan na imposible ng magdalang tao, isang bagong buhay ang umusbong. Ngunit ang reaksyon ng isang babae sa balitang ito ay mas hindi ka panipaniwala. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ano ang gagawin mo? Ang kuwentong ito ay isang muling pagsasalaysay ng isang tunay na pangyayari. Ang pag-subscribe at pag-like ay magdadala ng suwerte sa iyo. Mag-iwan ng komento kung saan mo ito pinapanood. Ako si Rachel Howard. Naglingkod ako bilang U.S. Marine Corps instructor sa loob ng 8 taon. Pagkatapos kong magretiro, nagtrabaho ako bilang isang private security consultant. Ang pagiging matatag ang aking pagkakakilanlan. Nagsisimula ang araw ko sa paggising ng alas 5 ng umaga para sa 10 kilometrong takbo. Tinuruan akong huwag magpakita ng kahinaan. Ganoon ang isang sundalo, ngunit ang mga salitang narinig ko sa ospital noong araw na iyon ay tuluyang dumurog sa akin. Sadyang maagang pagtigil ng buwanang dalaw dahil sa primary ovarian insufficiency, maingat na ipinaliwanag ng doktor. Miss Howard, ang tsansa mong mabuntis ay halos zero. Halos tuluyan ng huminto ang produksyon ng iyong mga egg cell. Hindi nagbago ang ekspresyon ng aking mukha nang marinig ko iyon. Opo, naiintindihan ko, sagot ko, at lumabas ng ospital. Ngunit pag-upo ko sa kotse, bumuhos ang aking mga luha. Niyakap ko ang manibela at humagulgol ng matagal. Tinawagan ko ang aking asawang si James. Mahal, galing ako sa ospital. Hindi maganda ang resulta. Isang mahabang katahimikan ang sumunod mula sa kabilang linya. Sabi ni James, ayos lang daw. Kahit tayong dalawa lang, magiging masaya tayo. Noong una, naniwala ako sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagbago ang pakikitungo ni James. Bumubuntong hininga siya kapag nakakakita ng mga litrato ng anak ng aming mga kaibigan. Iniiwasan niya ako tuwing may mga pagtitipon ng pamilya. Isang araw, makalipas ang 1 taon, sinabi ni James, Rachel, kailangan nating mag-usap. Alam ko na ang ibig sabihin noon. Gusto mong makipaghiwalay. Tumango si James. Patawad, pero gusto kong magkaanak at hindi mo iyon maibibigay sa akin. Wala akong naisagot sa mga salitang iyon. Nanginginig ang kamay ko habang pinipirmahan ang divorce papers. Hinubad ko ang aking wedding ring at ipinatong sa mesa. Hindi man lang niya iyon tiningnan bago umalis. Naiwan akong mag-isa sa bahay, kinuha ang aking lumang diary. Nakasulat doon, pangarap kong maging ina ng 10 anak. Bilang nag-iisang anak, palagi kong pinangarap ang isang malaking pamilya. Tuwing Pasko, habang nakatingin sa malungkot na hapagkainan, iniisip ko, pag nag-asawa ako, pupunuin ko ng mga anak ang bahay na ito. Ngunit ngayon, kahit isa, ay hindi ko magkakaroon. Isang gabi, habang mag-isang nakaupo sa bahay, naisip ko, hindi ako maaaring sumuko dito. Isa akong Marine. Hindi kami umaatras. Kaya nagpasya ako, magsisimula ako muli sa isang bagong lugar. Inirekomenda ng kaibigan kong si Sarah ang paglalakbay sa Pilipinas. Pumunta ako doon noong nakaraang taon. Napakaganda. Magpahinga ka sa isang tahimik na bayan sa kabundukan. Dala ang isang backpack, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport. Nobyembre 17, 2024. Papalapit na ang amihan
at malamig ang simoy ng hangin. Paglabas ko ng airport, dumampi sa aking mukha ang hangin ng Maynila. Napakasarap sa pakiramdam. Ang makarating sa isang malayong lugar. Habang nakasakay sa bus papuntang Baguio, at mula doon ay sasakay patungong Sagada, pinagmasdan ko ang mga bundok sa labas ng bintana. Dito, walang nakakakilala sa akin. Maari akong maging isang ordinaryong manlalakbay. Hindi ko pa alam noon kung gaano kapayapa ang pakiramdam na iyon. Habang paakyat ang bus sa mga likulikong daan ng kabundukan, unang beses kong tiningnan ang sarili ko sa salamin nang hindi suot ang uniforme. Isang mukha ng 32 taong gulang na babae ang nakita ko. Isang mukhang matatag, ngunit malungkot. Nang bumaba ako sa terminal sa Sagada, ibang-iba ang hangin. Malamig at sariwa, amoy ng mga puno ng pino. Hindi tulad ng mausok na hangin sa syudad, papunta sa aking tutuluyan, may isang maliit na pamilihan ng mga lokal na produkto. Ang halimuyak ng mga sariwang gulay at kape ay umabot sa aking ilong. May amoy ng mga halamang gamot at mga ligaw na bulaklak. Hindi ko na malayang huminto ako, at sa sandaling iyon, hindi ko sukat akalain na magbabago ang aking buhay. Pagpasok ko sa palengke, nakahilera ang mga pwesto ng mga lola na nagbebenta ng mga gulay at prutas na sila mismo ang nag-ani. Namangha ako at tumingin-tingin sa mga paninda hanggang sa bumili ako ng isang supot ng mountain coffee beans. Nagtanong ang isang lola sa Ingles, "Day, Amerikana ka?" Nagulat ako at tumango. "Opo." Ngumiti ang lola at binati ako. "Good." Nang sinabi niyang hindi tumatanggap ng card, kukunin ko na sana ang cash nang mahulog ko ang aking pitaka. Nagkalat ang mga barya sa sahig. Habang natataranta akong pinupulot ang mga ito, may isang taong tumulong sa akin. Sino kaya siya? Pag-angat ko ng ulo, isang matangkad na lalaki ang nakangiti. Nagpasalamat ako ng medyo tulala. Pinulot niya hanggang sa huling barya at inilagay sa aking palad. Ang laki ng kanyang mga kamay. Magaspang, ngunit mainit. Siya si Miguel Reyes, 25 taong gulang, isang forest ranger ng DENR, Anya. Ang trabaho niya ay pangalagaan ang mga bundok at kagubatan sa lugar na iyon. Napansin ni Miguel na dayuhan ako at nagtanong sa Ingles. "Are you here for travel?" Medyo may punto ang kanyang pagsasalita, pero ramdam mo ang kabaitan. Tumango ako, mga 1 linggo lang. Hindi na nagtanong pa si Miguel. Sinabi na lang niya na kung kailangan ko ng tulong sa direksyon, sabihin ko lang sa kanya. Inabot niya ang isang business card. Nakasulat doon, Miguel Reyes, DENR Park Warden, Sagada. Pero kakaiba, kapag kasama ko siya, panatag ang loob ko. Isang kapanatagan na hindi ko naramdaman kahit sa militar. Nang tanungin ko kung saan ang daan papunta sa aking tutuluyan, sumagot si Miguel. "Saan po kayo nakatira?" Sinabi ko ang pangalan ng guest house. "Ah, doon po. Papunta rin ako sa direksyon na iyan." Sabay na tayo. At nagsimula kaming maglakad ng magkasama. Habang paakyat kami sa daan, ipinapaliwanag ni Miguel kung anong puno ito at anong halaman iyon. "Iyan po ay puno ng pino. Iyon naman ay puno ng nara. Ang halamang iyon ay tsaang gubat at doon naman tumutubo ang mga ligaw na orkidyas." Hindi siya pala salita, ngunit bawat salita niya ay puno ng sinseridad. Habang nakikinig sa kanya, naisip ko, mahal talaga ng taong ito ang mga bundok. Mga 20 minuto kaming naglakad nang bigla siyang huminto at itinuro ang langit. "Tingnan ninyo iyon." Pagtingala ko, isang lawin ang lumilipad, malaki at maringal. Mahinang sinabi ni Miguel, ang pangalan ng lawin na iyan ay Haring Araw. 5 taon ko na siyang nakikita. Bawat taon sa panahong ito, bumabalik siya sa bundok na ito. Namangha ako at nagtanong, "Binigyan mo pa siya ng pangalan?" Ngumiti si Miguel at tumango. Malungkot kasi mag-isang nagtatrabaho. Kaya lahat ng hayop dito sa bundok, binigyan ko ng pangalan. Naantig ang puso ko sa sinabi niya. Malungkot din pala ang taong ito. Nang makarating kami sa harap ng guest house, sinabi niya, "1 linggo kayo rito, di ba? Sana mag-enjoy kayo." At tahimik siyang tumalikod. Matagal kong pinagmasdan ang kanyang likod, ang malapad niyang balikat at matatag na paglakad.
Hindi ko alam kung bakit. Gusto ko lang siyang pagmasdan ng matagal. Pagpasok ko sa guest house, sinalubong ako ng may-ari, si Lola LV. Welcome, Iha. Nasa ikalawang palapag ang kuwarto mo. Inayos ko ang aking mga gamit at dumungaw sa bintana. Tanaw ang mga bundok. Sa isang lugar sa bundok na iyon, naroon si Miguel. Kinabukasan, habang inihahanda ni Lola LV ang almusal, nagtanong siya, "Si Miguel ang naghatid sa iyo kahapon, di ba?" Tumango ako. "Opo, naligaw po kasi ako." Ngumiti si Lola LV. Mabait na bata iyon. Pero hanggang ngayon, binata pa. Nag-aalala na ang mga magulang niya. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang uminit ang aking pisngi. Nagpatuloy si Lola LV. Inirekomenda niyang umakyat ako sa bundok na iyon. Doon nagtatrabaho si Miguel. Maganda ang tanawin at sariwa ang hangin. Nagsuot ako ng komportableng damit at nagtungo sa bundok. Bilang isang dating marine, sanay ako sa pag-akyat. Pagkatapos ng mga 30 minuto, natagpuan ko nga si Miguel. Naglalagay siya ng mga marka sa mga puno. Nagulat siyang makita ako. Ngunit agad ding ngumiti at bumati. "Mahilig po pala kayo sa bundok?" Hindi ko masabi na ang taong naroon ang dahilan kung bakit ako umakyat. Sinabi ko na lang na gusto ko ang sariwang hangin. Sabi ni Miguel, oras na ng tanghalian, at inilabas niya ang kanyang baon. "Gusto niyong sumabay?" Walang pag-aalinlangan, umupo ako sa tabi niya. Adobong manok na may kanin at nilagang itlog lang ang dala niya, pero kakaiba ang sarap. Ang adobo ay tama lang ang timpla. Umiihip ang hangin, humuhuni ang mga ibon, at sa tabi ko ay isang tahimik na lalaki. Napakapayapa ng sandaling iyon. Nagtanong si Miguel, "Ano pong trabaho ninyo sa Amerika?" Nag-alinlangan ako saglit. Dati akong sundalo, retirado na ngayon. Nagulat si Miguel, "Sundalo? Anong posisyon po?" "Marine Corps Instructor." Humanga si Miguel. "Wow, ang galing ninyo." Biglang sinabi ni Miguel, "Ang mga tao at mga puno hindi kayang mabuhay ng mag-isa ng matagal. Ang mga puno, kailangang magkakabit ang mga ugat para hindi matumba sa hangin. Ganoon din ang mga tao." Kinabahan ako sa sinabi niya. Nababasa ba niya ang nasa isip ko? Simula noon, palagi na akong umaakyat sa bundok para makita si Miguel. Noong una, nagkukunwari akong nagkataon lang, pero kalaunan ay naging tapat na ako. Nababagot kasi ako. Ngumiti si Miguel at nagtanong, "Kung ganoon, gusto niyong tumulong sa trabaho?" Agad akong pumayag. Sa Marine Corps, tiwala ako sa aking lakas. Binigyan ako ni Miguel ng mga simpleng gawain. Pagwawalis ng mga tuyong dahon, pagtatayo ng mga karatula, medyo mahirap, pero masaya. Habang nagwawalis ng dahon, ipinaliwanag ni Miguel. Ang mga dahong ito, kapag nabulok, magiging pataba. Sa susunod na tagsibol, tutubo ang mga bagong usbong. Iyan ang siklo ng kalikasan. Tumango ako. Ganoon kami nagpalipas ng ilang araw. Hindi kami madalas mag-usap, pero komportable ako. Isang araw, nagtanong si Miguel, "Ano po ang ginagawa ninyo sa Amerika?" Nag-alinlangan ako bago sumagot. "Sundalo ako dati." Nagulat si Miguel. "Kaya po pala, ngayon, wala na. Hiwalay sa asawa at walang trabaho." Umiling si Miguel. "Imposible po iyan. Kahit ngayon, isa pa rin kayong kahangahangang tao. Hindi ang nakaraan, kundi ang kung sino ka ngayon ang mahalaga." Naluha ako sa sinabi niya. Mula nang maghiwalay kami, walang sinuman ang nagsabi sa akin ng ganoon. Palagi lang tinitingnan ni James ang dati kong pagkatao, ang malakas at perpektong sundalong si Rachel. Ngunit si Miguel, ang kasalukuyan kong pagkatao ang tinitingnan niya. Mabilis akong tumalikod. Napuwing lang ako dahil sa hangin, palusot ko. Walang imik si Miguel, nananatili sa aking tabi. Nagpapasalamat ako sa katahimikan na iyon. Pagkatapos ng trabaho, habang pababa kami sa bayan, sinabi ni Miguel, "Bukas, may salusalo sa barangay. Gusto niyong sumama?" Agad akong pumayag.
Kinagabihan, nagtipon ang mga residente sa barangay hall. Karamihan ay mga lolo at lola. Lahat sila ay nagtatakang nakatingin sa akin. Dayuhang dinala ni Miguel, bulungan nila. Magalang akong ipinakilala ni Miguel. Isang bisitang nagbabakasyon ng isang linggo. Masaya akong tinanggap ng mga lola. Saan ka galing, iha? Sa Amerika po. Tumango ako. Namangha sila. Naku, mula pa sa Amerika. Napakalayo ng iyong binyahe. Napakaraming pagkain, sinigang na baboy, adobo, pinakbet, at iba't ibang kakaninang nakahain. Isang lola ang patuloy na naglalagay ng pagkain sa aking plato. Kain ka ng marami, iha. Baka hindi mo magustuhan ang pagkain dito. Nagpasalamat ako. Napakasarap po. Natuwa ang lola. Mabuti naman. Kain ka pa. Gustong-gusto ko ang mainit na pagtanggap nila. Bilang nag-iisang anak na laging kumakain sa isang tahimik na hapag, ang maingay na kainang ito ay bago ngunit masaya para sa akin. Ang tatay ko ay sundalo at ang nanay ko ay guro. Laging tahimik ang aming hapunan. Halos walang usapan. Ngunit dito, iba, nagtatawanan, nagkukuwentuhan, at nagbibiruan ang mga tao. Pagkatapos kumain, kumanta ang mga nakatatanda, mga lumang awiting Pilipino. Tahimik na sumasabay si Miguel, napakapayapa ng kanyang itsura. Unang beses kong nakitang ngumiti si Miguel. Palagi siyang seryoso, pero kapag kumakanta, para siyang bata. Pauwi na kami nang magtanong si Miguel. Nag-enjoy po ba kayo? Opo, sobra. Ngumiti si Miguel sa sagot ko. Mabuti naman. Salamat sa pagsama ninyo sa akin. Kumabog ang dibdib ko sa sinabi niya. Ano ito? Isang panandali ang damdamin para sa isang taong nakilala ko lang sa bakasyon. Sa ikalimang araw ng aking paglalakbay, pumunta ako sa health center ng bayan para magpa-check up. Ito ay rekomendasyon ni Lola Elvie. Puwede raw kahit dayuhan. At libre pa. Ang health center ay malinis at moderno. Habang naghihintay, isang doktora na nasa huling bahagi ng kanyang 30s ang lumabas. Si Dr. Ana Santos. Ngumiti si Dr. Santos at inanyayahan ako sa kanyang klinika. Maupo ka, maging komportable ka. Umupo ako. Hinawakan ni Dr. Santos ang aking pulso. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. Tiningnan niya ang aking form at nagtanong, mukhang marami kang iniisip. May problema ka ba? Nagdahilan na lang ako. Medyo pagod lang po. Tumango si Dr. Santos at nagsulat ng reseta. Inumin mo ito, gaganda ang pakiramdam mo. Bigla siyang nagtanong, kilala mo ba si Miguel? Nagulat ako at napatingin. Paano niyo po nalaman? Ngumiti si Dr. Santos. Maliit lang ang bayan na ito. Magka-batch kami ni Miguel noong high school. May kakaibang damdamin sa kanyang boses habang sinasabi iyon. Agad kong naramdaman. May gusto ang babaeng ito kay Miguel. Nagpatuloy si Dr. Santos. Napakabuting tao ni Miguel. Mabait at masipag. Madasalin at maalaga sa magulang. Pero alam mo, ang mga pag-ibig sa bakasyon, hindi nagtatagal. Iba ang realidad. Magkaiba ang kultura, magkaiba ang wika. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Tama siya. Pagkatapos ng isang linggo, babalik na ako sa Amerika. Ang relasyon namin ni Miguel ay mananatiling isang alaala ng bakasyon. Inabot ni Dr. Santos ang gamot. Alagaan mo ang iyong katawan, mahalaga ang katawan ng babae. Kung iniisip mong magkaanak balang araw, dapat ngayon pa lang alagaan mo na ang iyong kalusugan. Pilit akong ngumiti. Sira na po ang katawan ko. Hindi na ako magkakaanak. Nagulat si Dr. Santos. Bakit? Bata ka pa. Umiling ako. Baog po ako. Nalungkot ang itsura ni Dr. Santos, pero tila may bahid din ng ginhawa. Paglabas ko ng health center, tinawagan ko si Miguel. Libre ka ba ngayon? Sabi ni Miguel. Puwede siya, pagkatapos ng trabaho. Niyaya ko siyang maghapunan at pumayag siya. Sa kaisa-isang restaurant sa bayan, magkaharap kaming umupo. Umorder ako ng sinigang at patuloy na nilalagyan ni Miguel ng ulam ang aking plato. Kain po kayo ng marami.
Tikman niyo rin po itong adobo. Napakainit ng kanyang pagtrato. Naglakas loob akong magtanong. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos at bumuntong hininga. Matagal na pong kwento iyan. Noong high school, may gusto raw sa akin si Ana. Pero hindi ko alam. Kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Nalaman ko na lang kalaunan. Pero wala akong ganoong nararamdaman. Ngayon, magkaibigan na lang kami. Hindi na ako nagtanong pa. Ngunit bumigat ang aking dibdib. Tila tama si Dr. Ana. Ang pag-ibig sa bakasyon ay hindi nagtatagal. Pagkatapos naming kumain, sinabi ni Miguel, "Bukas, akyatin natin ang tuktok ng bundok. Napakaganda ng pagsikat ng araw doon." Tumango ako. "Sige, tara." Ngumiti si Miguel. "Kailangan nating umalis ng 4:00 ng madaling araw. Kaya mo bang gumising ng maaga?" Buong tiwala akong sumagot, dating marin po ako. Sanay ako sa maagang paggising. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Magulo ang isip ko. 2 araw na lang at aalis na ako, pero lalong bumibigat ang aking puso. Kaya ko bang iwan si Miguel? Gumising ako ng 4:00 ng madaling araw at nagtungo sa bundok. Naghihintay si Miguel sa labas ng guest house. May dala siyang flashlight at naunang naglakad. "Rachel, dahan-dahan lang po. Ingat sa mga bato." Medyo nakakatakot ang madilim na daan, pero dahil kasunod ko si Miguel, panatag ako. Ang ilaw ng flashlight ang nagsilbing gabay at naririnig ko ang boses ni Miguel. "Ingat po sa hagdan." 1 oras kaming umakyat bago marating ang tuktok. Madilim pa at hindi pa sumisikat ang araw. Ipinatong ni Miguel ang isang kumot sa aking balikat. "Ginawin po kayo?" Umiling ako. Ayos lang ako, pero ang totoo, medyo giniginaw ako. Napakalamig sa tuktok ng bundok ng Nobyembre. Umupo si Miguel sa tabi ko at inilabas ang isang thermos. "Uminom po kayo ng mainit na salabat." Tinanggap ko ang isang tasa ng tsaa, matamis at mainit. Tila natunaw ang lamig sa aking katawan. Tahimik kaming naghintay. Pagkalipas ng 10 minuto, nagsimulang mamula ang silangan. Mula sa maputlang rosas, unti-unti itong naging matingkad. At dahan-dahang sumikat ang araw. Napakaganda. Tila hihimatay na ako sa ganda. Nakakita na ako ng pagsikat ng araw sa Amerika, pero iba ito, mas mainit, mas payapa. Mahinang sinabi ni Miguel, "Araw-araw kong nakikita ang pagsikat ng araw, pero ngayon, espesyal ito." Alam ko ang ibig niyang sabihin. Dahil kasama niya ako. Mahina rin akong sumagot, "Ako rin." Nang tuluyan ng sumikat ang araw, dahan-dahan kaming bumaba. Walang nagsalita sa amin habang pababa. Ngunit komportable ang katahimikan na iyon. Humuhuni ang mga ibon, umiihip ang hangin, at sa tabi ko ay isang tahimik na lalaki. Nang makarating kami sa harap ng guest house, sinabi ni Miguel, "Bukas na po ang alis ninyo?" Tumango ako. "Oo, maaga." Nag-alinlangan saglit si Miguel. "Ihahatid ko po kayo sa terminal." Tumanggi ako, pero nagpumilit si Miguel. "Hindi po. Gusto ko kayong ihatid." Noong gabing iyon, dumating ang mga taga-bayan para magpaalam. Nagbigay ng regalo ang mga lola ng bagoong at pinatuyong karne na sila mismo ang gumawa. "Mabigat ba?" tanong ko. Ngumiti lang sila. "Masarap iyan. Dalhin mo sa Amerika. Mag-iingat ka. Iha, bumalik ka rito." Halos maiyak ako. 1 linggo lang ako rito, pero napamahal na sila sa akin. Dumating din si Dr. Ana. May dala siyang maliit na kahon ng regalo. "Mag-ingat ka." Mukhang komplikado ang kanyang ekspresyon. Nagpasalamat ako. Pagbukas ko ng kahon, may mga halamang gamot sa loob. "Para sa kalusugan mo iyan." Ramdam ko ang pagmamalasakit ni Dr. Ana. Kinabukasan, sumakay ako sa sasakyan ni Miguel papuntang terminal ng bus. Mahigit 3 oras ang biyahe. Sa loob ng sasakyan, marami kaming napag-usapan. Ang pagkabata ni Miguel, ang buhay ko sa militar. Mga simpleng bagay, pero mahalaga. Lumaki raw si Miguel sa liblib na lugar na iyon. Lolo niya ay magtotroso, at tatay niya ay magsasaka,
Bata pa lang, mahal na raw niya ang bundok. Nang makarating kami sa terminal, ibinaba ni Miguel ang aking mga gamit. At sinabi niya, "Naging masaya po ang paglalakbay ninyo, Rachel." Nagpasalamat din ako. Salamat sa lahat. Ito ang pinakapayapang linggo ng buhay ko. Nag-alinlangan saglit si Miguel bago inabot ang kanyang business card. Kung gusto niyong tumawag, kahit kailan po. Nakasulat din dyan ang email ko. Tinanggap ko ang card at naglakad papasok ng terminal. Paglingon ko, kumakaway si Miguel, kumaway din ako. Habang nakaupo sa bus, naghihintay na umalis, bumuhos ang aking luha. Bakit ang sakit? Isang linggo ko lang siyang nakilala. Habang paalis ang bus, tumingin ako sa labas ng bintana at naisip, hindi ko na siguro siya makikita muli. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang himala na ang nagsisimulang mangyari sa loob ko. 2 linggo na ang nakalipas mula nang bumalik ako sa Amerika. Bumalik na ako sa dati kong buhay, pero palagi kong naiisip ang Pilipinas. Ang mga bundok na ipinakita ni Miguel, ang mga ngiti ng mga taga-bayan, miss ko na ang lahat. Nagtanong si Sarah, "Kumusta ang biyahe mo?" "Masaya." Sagot ko, "Parang may nagbago sa iyo." Tinitigan ako ni Sarah. Naging mas malambot ang iyong ekspresyon, pero kakaiba ang pakiramdam ng aking katawan. Tuwing umaga, nasusuka ako at madaling mapagod. Noong una, inisip kong dahil lang ito sa jet lag. Ngunit sa 3 linggo, naramdaman kong may mali. Mahigit 1 buwan na akong hindi dinadatnan, bagamat dati ng irregular, iba ngayon. Naging sensitibo ako sa amoy. Halos masuka ako sa amoy ng kape at hindi ko matiis ang amoy ng karne. Sinabi ng kaibigan ko na magpatingin ako sa doktor. Tumanggi ako. "Anong doktor? Pagod lang ito." Ngunit nang lumala ang pagkahilo ko, nagpunta na rin ako sa ospital. Tiningnan ng doktor ang aking records at kumunot ang noo. Para sigurado, subukan nating mag-pregnancy test. Natawa ako. "Doc, bawg po ako. Nakita nyo naman sa records ko." Pero pinilit pa rin ng doktor. Pareho raw kasi sa sintomas ng pagbubuntis. Napilitan akong magpa-test. Negative din naman ang lalabas. At pagkatapos ng 30 minuto, tiningnan ko ang mukha ng doktor. "Congratulations! Buntis ka." Hindi ako makapaniwala. "Ano po?" Ipinakita ng doktor ang monitor. Isang maliit na tuldok ang kumikislap, tumitibok ang puso. Mga 5 linggo na. Natigilan ako. "Paano? Sabi ninyo imposible." Nagulat din ang doktor. Mahirap ipaliwanag sa medikal na paraan. Pero sigurado, may buhay na nabubuo sa loob mo at napakalusog. Lumabas ako ng ospital, umupo sa kotse, at humagulgol ng matagal. Hindi ko alam kung masaya ba ako o natatakot. Sa katawan kong sinabing baog, may isang buhay na umusbong. At anak ito ni Miguel. Pag-uwi, kinuha ko ang business card ni Miguel. Dapat ko ba siyang tawagan? Ngunit nanginginig ang aking kamay at hindi madayal ang numero. Paano ko sasabihin ito? 1 linggo lang kaming nagkakilala. Maniniwala ba siya kung sasabihin kong buntis ako? Ilang araw akong nag-isip bago nag-text. "Miguel, si Rachel ito. May sasabihin sana ako. Pwede ba kitang tawagan?" Pagkatapos ng 10 minuto, tumawag siya. Nagpaliwanag pa ako. Sinabihan akong baog, pero milagrong nabuntis ako. "Anak mo ito. Walang ibang lalaki." Muling katahimikan. Kinabahan ako. Hindi ba siya naniniwala? Ngunit nagsalita si Miguel. "Hindi kita pababayaan. Bumalik ka dito sa Pilipinas." Napaupo ako sa sinabi niya. "Talaga?" Buong tiwalang sumagot si Miguel. "Oo, pananagutan ko ito. Anak nating iyan." Umiiyak akong nagtanong. "Naniniwala ka talaga? Hindi mo kailangan ng DNA test?" Matigas na sinabi ni Miguel. "Hindi kailangan. Naniniwala ako sa iyo." 1 linggo pagkatapos, lumapag muli ako sa NAIA. One-way ticket na ang dala ko. Ibinenta ko na ang bahay ko sa Amerika at 2 malaking maleta lang ang dala ko.
Naghihintay si Miguel sa airport. Nang makita niya ako, tumakbo siya at kinuha ang aking mga gamit. Namumutla ka. Ayos ka lang? Tumango ako. Medyo masama ang pakiramdam ko. Suka ako ng suka sa eroplano. Dahan-dahang hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Sabihin mo lang kung nahihirapan ka. Hindi ka na nag-iisa. Habang papunta kami sa Sagada, sinabi ni Miguel. Sinabi ko na sa mga magulang ko. Nagulat sila noong una, pero naintindihan din nila. Siguradong hindi madali para sa kanila na tanggapin ang isang dayuhang manugang. Kinabahan ako. Tatanggapin kaya nila ako? Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa aking kamay. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga magulang ko. Ang bahay ni Miguel ay nasa dulo ng bayan, isang bahay na gawa sa kahoy. May puno ng santol sa bakuran. Ang kanyang ina ay naghihintay sa labas. Isang babaeng nasa 60s. Tuloy ka, iha. Yumuko ako bilang paggalang. Magandang araw po. Ako po si Rachel. Hinawakan ng kanyang ina ang aking kamay. Napagod ka siguro sa biyahe. Magpahinga ka na. Halos maiyak ako sa init ng kanyang pagtanggap. Binigyan ako ni Miguel ng isang maliit na kwarto. Tanaw mula sa bintana ang bundok. Dito ka muna. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. May nakalatag na banig sa kwarto, isang maliit na mesa, at aparador. Nagpasalamat ako. Noong gabing iyon, sa hapagkainan, kasama ko ang mga magulang ni Miguel at si Miguel. Tahimik ang kanyang ama, ngunit mabait. Kain ka ng marami, sabi niya habang nilalagyan ng ulam ang aking plato. Ito ang aming adobo, at ito naman ang sinigang. Kami mismo ang nagluto. Ang kanyang ina naman ang nag-umpisa ng usapan tungkol sa sanggol. Nagpa-check up ka na ba? Sinabi kong nagpa-check up na ako sa Amerika. Sabi ng ina niya, bukas ay pumunta kami sa OBGYN sa bayan. Pagkatapos kumain, naglakad kami ni Miguel sa bakuran. Napakaraming bituin. Mga bituing hindi ko nakikita sa Amerika, sinabi ni Miguel. Sana dito natin palakihin ang anak natin. Sariwang hangin at kalikasan. Lalaki siyang malusog. Naantig ako. Posible kayang magkaroon ako ng pamilya dito? Kinabukasan, pumunta kami sa OBGYN. Ipinakita ng doktor ang ultrasound. Malusog siya, maganda ang tibok ng puso. Umiyak ako habang tinitingnan ang maliit na buhay sa monitor. Isang tunay na himala. Paglabas namin ng klinika, nakasalubong namin si Dr. Ana. Nang makita niya ang aking tiyan, nanigas ang kanyang mukha. Buntis ka? Tumango ako. Binati ako ni Doktor. Ana, pero malamig ang kanyang boses. Sigurado ka bang anak iyan ni Miguel? Isang beses lang kayo nagkita. Natigilan ako. Sumingit si Miguel. Ana, tama na. Ngumisi si Dr. Ana. Isang linggo lang, buntis na. Ang suwerte mo naman. Miguel, sigurado ka bang sa iyo iyang bata? Matigas na sumagot si Miguel. Oo, sigurado ako. Tinitigan ako ni Dr. Ana bago tumalikod at umalis. Natulala ako. Pagkatapos ng engkuwentro namin ni Dr. Ana, nagbago ang ihip ng hangin sa bayan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Yung dayuhan, isang linggo lang, buntis na. Anak kaya talaga ni Miguel iyon? Baka pera lang ang habol. Ganoong tsismis ang kumalat. Natakot akong lumabas ng bahay. Pinagtitinginan ako sa tindahan, pinagbubulungan sa palengke. Sabi ni Miguel, "Huwag ko na lang pansinin, pero mahirap." Isang araw, habang namimili, narinig ko ang bulungan ng ilang ale. Ang mga dayuhan ngayon, ang lalandi. Isang linggo lang, buntis na. Kawawa naman si Miguel. Natigilan ako. Halos mabitawan ko ang aking bayong. Pag-uwi, umiyak akong mag-isa. Bakit ang hirap nito? Malungkot ako sa Amerika. At malungkot din ako dito. Pumasok ang ina ni Miguel. Bakit ka umiiyak, Rachel? Ikinuwento ko ang mga sinasabi ng mga tao. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Masakit talaga ang salita ng tao. Pero ang anak ko, naniniwala sa iyo. Hindi ba iyon ang mahalaga? Ang mga sabi-sabi.
Makakalimutan din iyan paglipas ng panahon. Gumaan ang loob ko sa sinabi niya. Ilang araw pagkatapos, dumating si Dr. Ana sa bahay. Hinahanap niya si Miguel. Naghintay ako sa sala at narinig ko ang usapan nila. Miguel, sigurado ka bang anak mo iyan? Nagpa-DNA test ka ba? Paano mo pinagkakatiwalaan ang isang babaeng isang beses mo lang nakita? Matigas ang boses ni Miguel. Ana, tama na. Naniniwala ako kay Rachel. Sumigaw si Dr. Ana. Bakit siya lang ang pinaniniwalaan mo? Paano ako? Mahigit 10 taon akong nasa tabi mo. Tuwing nahihirapan ka, ako ang dumadamay sa iyo. Noong nagkasakit ang mga magulang mo, ako ang nag-alaga sa kanila. Pero bakit hindi ako ang nakita mo, kundi siya? Hindi ako makahinga. Ganoon katagal na palang may gusto si Dr. Ana kay Miguel. Mahinang sinabi ni Miguel, Ana, patawad, pero mahal ko si Rachel. Bilang kaibigan, nagpapasalamat ako sa iyo. Pero hanggang doon na lang iyon. Bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Ana. Nagtama ang aming mga mata. Umiiyak si Dr. Ana. Maging masaya sana kayo. Pero may hinanakit sa kanyang boses. Naawa ako. Noong gabing iyon, nag-usap kami ni Miguel. Tama pa bang nandito ako? Naaawa ako kay Dr. Ana. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Hindi mo kasalanan. Hindi ko kaya kung wala ka. Sabay nating lampasan ito. Tumango ako. 7 buwan na ang tiyan ko at malaki na ito. Ang tingin ng mga tao ay ganoon pa rin, pero nasanay na ako. Tinuruan ako ng ina ni Miguel na maggansilyo. Gawan natin ng damit ang baby. Ganito, habang gumagawa kami ng maliliit na damit, unti-unti kong naramdaman na tahanan ko na ito. Marami akong natutunan sa aming pag-uusap. Paano magluto ng pagkaing Pilipino, paano gumawa ng adobo, at iba pa. Isang araw, muling dumating si Dr. Ana. May dala siyang maliit na regalo, isang sombrero para sa sanggol. Ako ang gumawa niyan. Naluha ako, nagpasalamat ako. Pero gusto kong maging masaya siya. Kung masaya siya, magiging ayos din ako. At tumalikod siya. Habang tinitingnan ko ang kanyang likod, naisip ko, ang pag-ibig. Napakakomplikado. Maganda, pero masakit din. 9 buwan na ang tiyan ko ng isang gabi, nagsimula ang labor. Mga 8:00 ng gabi. Nagsimulang sumakit ang tiyan ko. Sinabi ko kay Miguel, lalabas na yata ang baby. Mabilis niya akong dinala sa ospital, sa loob ng sasakyan. Namimilipit ako sa sakit. Ang paghilab ay kada 10 minuto, hanggang sa naging kada 5 minuto. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Tiis lang, malapit na tayo. Humihingal akong sumagot. Mas mahirap pa ito sa training sa Marines. Ngumiti si Miguel. Kaya mo iyan. Ikaw ang pinakamalakas na tao. Pagdating sa ospital, dinala agad ako sa delivery room. 2 oras na ang lumipas. Sabi ng doktor, kaunti na lang. Nakikita ko na ang ulo ng baby. Ginamit ko ang huling lakas ko para umire. Basa ako ng pawis at paos na sa kasisigaw, at narinig ko ang isang iyak. Uhaa! Uhaa! Isang maliit ngunit malakas na iyak. Ngumiti ang doktor. Isang malusog na babae. 3.2 kilos. Inilagay ng nurse ang sanggol sa aking dibdib. Isang maliit at mapulang mukha, nakapikit at umiiyak. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat. Ang diagnosis na baog, ang diborsyo, ang tsismis ng mga tao. Tanging ang maliit na buhay na ito sa aking bisig ang mahalaga. Pumasok si Miguel sa delivery room. Naluha siya nang makita ang sanggol. Anak natin. Tumango ako at umiyak. Oo, anak natin. Isang himala. Dahan-dahang binuhat ni Miguel ang sanggol. Ngumiti siya habang hinahawakan ang maliliit na daliri. Ang liliit ng daliri niya. Anong ipapangalan natin sa kanya? Matagal akong nag-isip at sinabi ko, pag-asa. Dahil siya ang aking pag-asa. Ang batang nagbigay sa akin ng isang imposibleng pangarap. Tumango si Miguel. Maganda. Pag-asa. Iyan ang pangalan ng anak natin. Nang mailipat ako sa kwarto,
dumating ang mga magulang ni Miguel. Umiyak ang kanyang ina nang makita ang apo. Ang ganda ng apo ko. Naantig din ang kanyang ama. Magaling, Rachel. Ilang araw pagkatapos, habang naghahanda kaming umuwi, dumating si Dr. Ana. May dala siyang bulaklak. Congratulations. Nagpasalamat ako. Tiningnan ni Dr. Ana ang sanggol. Ang ganda niya. Kamukha ni Miguel. At tumingin sa akin. Nagseselos ako noon. Pero ngayong nakita ko ang baby, naiinggit ako. Maging masaya ka. Seryoso ako. Hinawakan ko ang kamay ni Dr. Ana. Salamat. Tahimik siyang umalis. Habang tinitingnan ko ang kanyang likod, naisip ko, ang pag-aalaga ng sanggol ay mas mahirap kaysa inaasahan ko. Gabi-gabing umiiyak, nagpapasuso, nagpapalit ng lampin. Ang training sa Marines ay mas madali pa, pero malaki ang tulong ni Miguel. Gumigising siya sa gabi para patahanin ang sanggol. Si nanay din ay tumutulong sa gawaing bahay. Malusog na lumaki si Pag-asa. Ang mga taong dati nagchichismis, ngayon ay bumabati na. Ang ganda ng anak nyo, ang lusog. Habang naririnig ko iyon, naramdaman kong tahanan ko na ito. Dumating din si Dr. Ana. Nagregalo siya ng isang maliit na gintong singsing para kay Pag-asa paglaki niya. Nagpasalamat ako. Ngumiti si Dr. Ana. Kung mananatili ako dito, baka si Miguel lang ang lagi kong tingnan. Niyakap ko si Dr. Ana. Maging masaya ka. Ganoon din ang sagot niya. Ikaw din, Rachel. Nang mag-isang taon si Pag-asa, sinabi ni Miguel. Magpakasal na tayo? Nagulat ako. Pamilya na tayo, kailangan pa ba iyon? Seryosong sinabi ni Miguel. Gusto kong bigyan ka ng isang tunay na pangako. Isang pangako na habang buhay tayong magkasama. Naluha ako at tumango. Isang simpleng kasal lang ang ginanap. Pamilya at mga taga-bayan lang ang naroon. Naka-Filipinyana ako na pinili ng ina ni Miguel. Si Miguel naman ay nakabarong Tagalog. Habang naglalakad ako, nakita kong nakangiti ang ina ni Miguel habang karga si Pag-asa. Nang tumayo ako sa harap ni Miguel, sinabi niya, "Mahal kita, Rachel." Sumagot ako, "Mahal din kita, Miguel." Ang babaeng sinabihang baog at iniwan, ngayon ay ganito kasaya. Pagkatapos ng isang taon ng aming kasal, tuluyan na akong naging parte ng lugar na ito. Marunong na akong magtagalog at naging malapit sa mga tao. Si Pag-asa ay nagsisimula ng maglakad at magsalita ng mama at papa. Isang araw, sinabi ng ina ni Miguel, "Wala ba kayong balak sundan si Pag-asa?" Nagulat ako. Bata pa po si Pag-asa. Ngumiti siya. Kailangan ng kapatid ng bata para hindi malungkot. Nag-usap kami ni Miguel. At pagkatapos ng 6 na buwan, nalaman kong buntis muli ako. Isang lalaki naman. Hindi ako makapaniwala. Ang isa ay himala na. Paano pa ang pangalawa? Tuwang-tuwa si Miguel. Ang pangalan niya ay Liwanag. Sa panganganak, mas mabilis ito kaysa sa una. Naluha ako nang marinig ang iyak niya. Sa recovery room, gising na si Miguel, karga ang aming anak na lalaki, dumating si Pag-asa. Mama, asan si baby? Ipinakita ni Miguel ang kapatid niya. Ang liit, sabi ni Pag-asa. Pag-uwi, lalong naging maingay ang bahay. Mahirap mag-alaga ng dalawa, pero masaya. Si Pag-asa ay naging isang mabuting ate. Ngayon, 3 na ang anak namin. Isang babae muli. Si Pag-ibig. Si Pag-asa ay nasa kindergarten na at si Liwanag ay naglalakad na. Si Pag-ibig naman ay laging nasa bisig ko. Araw-araw ay parang giyera, pero masaya. Na-promote si Miguel bilang hepe ng kanilang opisina. Ako naman, patuloy sa maliit na negosyo habang nag-aalaga ng mga bata. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa Amerika, mula sa dati kong asawang si James. Nabalitaan kong masaya ka na. Congratulations. Nag-asawa na rin ako. Wala kaming anak, pero masaya kami. Maikling sulat, pero ramdam ko ang sinseridad. Sumagot ako, salamat. Sana maging masaya ka rin. Ang nakaraan ay tuluyan ng nakaraan. Isang araw,
Habang pinapanood ko ang mga anak kong naglalaro, umupo si Miguel sa tabi ko. Mukha kang masaya. Tumango ako. Sobra, hinawakan niya ang aking kamay. Ako rin. Napakasaya ko mula nang makilala kita. Rachel, ngumiti ako. Ang araw na iyon noong Nobyembre 2044 ang nagpabago ng aking buhay. Tumakbo si Pag-asa. Mama, gutom na ako. Tumayo ako. Sige, kain na tayo. Nagtipon ang buong pamilya sa hapagkainan. Ang tawa ng mga bata ang pumuno sa bahay. Sana maging ganito na lang palagi. Naging ina na ako. 3 na ang anak ko, 7 na lang ang kulang. Biro ko, pero sino ang makakapagsabi? Baka may himala pa. Ang buhay ko sa Pilipinas, kung saan muli kong binuo ang aking pamilya at mga pangarap, ay nagpapatuloy. Ito ang aking kuwento. Ngayong umaga, nakaupo ako sa aming bakuran, pinagmamasdan ng aking 3 anak. Si Pag-asa, suot ang kanyang school bag. Si Liwanag, naglalakad-lakad. Si Pag-ibig, tulog sa aking bisig. Parang panaginip ang lahat. 5 taon na ang nakalipas mula nang masabihan akong baog, at ngayon, ina na ako ng 3. Minsan, kinukurot ko ang aking sarili. Totoo ba ito? Masakit. Kaya alam kong totoo. Naging ina talaga ako. Bumabalik si Miguel mula sa trabaho sa bundok. Ngumiti siya pagkakita sa akin. Kumusta ang araw mo? Masaya. Sagot ko. Araw-araw. Yan ang sagot ko. Umupo siya sa tabi ko at tiningnan si Pag-ibig. Ang ganda talaga ng bunso natin. Hinawakan ko ang kamay ni Miguel. Dahil sa iyo ito. Kung hindi ka naniwala sa akin, wala sila. Umiling si Miguel. Hindi. Dahil naglakas loob ka. Dahil pumunta ka rito sa Pilipinas. Ngumiti ako. Ang Pilipinas ang nagligtas sa akin. Ang lupang ito ang nagpagaling sa akin. Sa Amerika, isa akong bigo. Baog. Hiwalay sa asawa. Dating sundalo. Ngunit dito, iba. Asawa ako ni Miguel, ina ng 3. Isang kapitbahay na tinatanggap ng komunidad. Araw-araw, tinitingnan ko ang bundok. Ang bundok kung saan kami unang nagkita ni Miguel. Ang pagkahulog ng aking pitaka ay hindi aksidente. Itinadhana kami ng langit. Lumapit si Pag-asa. Mama, gusto ko pa ng kapatid. Bakit? Tanong ko. Seryoso siyang sumagot. Yung kaibigan ko po, 5 silang magkakapatid. Gusto ko rin po ng maraming kapatid. Naantig ako. Gusto rin ng batang ito ng malaking pamilya. Katulad ko, tiningnan ko si Miguel. Ngumiti siya at nagkibit balikat. Subukan natin. 7 pa ang kulang. Sinabi ng mga doktor na imposible, pero 3 beses na akong nakaranas ng himala. Baka dumating pa ang ika-4 at ika-5 kung ipahihintulot ng Diyos. Iniisip ko ang hinaharap, ang bahay na ito na puno ng mga bata, ang hapagkainan na may 10 nakaupo. Maingay at magulo, pero puno ng pagmamahal. Baka imposible, pero may karapatan akong mangarap. Dahil ako ang taong ginawang posible ang imposible. Dumating ang gabi at nagtipon ang buong pamilya sa hapagkainan. Sa gitna ng tawanan at kuwentuhan, napuno ng kaligayahan ang aking puso. Pagkatapos kumain at matulog ng mga bata, lumabas kami ni Miguel sa bakuran. Napakaraming bituin. Niyakap niya ako. Masaya ako. Tumango ako. Sobrang saya na parang hindi ko deserve. Ngumiti si Miguel. Karapat-dapat kang maging masaya. Deserve mo ito. Niyakap ko si Miguel. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Niyakap niya rin ako ng mahigpit. Ako ang dapat magpasalamat. Nagpapasalamat ako sa Pilipinas. Tinanggap ako ng lupang ito. Isang dayuhan, tinanggap bilang manugang, ina, at kapitbahay. Nagpapasalamat ako sa mga taga-bayan. Nagpapasalamat ako kay nanay. At higit sa lahat, kay Miguel. Dahil naniwala siya sa akin ng walang pasubali, ang tiwalang iyon ang muling nagbigay buhay sa akin. Habang nakatingin sa mga bituin, nagdasal ako. Panginoon, salamat po sa buhay na ito.
sa pamilyang ito at sana bigyan niyo pa po kami ng maraming anak. Alam kong ang himala na naranasan ko ay magpapatuloy. Ang babaeng sinabihang baog, nanganak ng 3. Naniniwala akong darating pa ang maraming biyaya. Sigurado na ako ngayon. Ang Pilipinas ang aking tadhana, si Miguel ang aking tadhana, at ang mga anak na ito ang aking himala. Nasasabik ako para sa bukas. Isang araw na magsisimula sa tawa ng aking mga anak, at sa susunod na araw, at sa susunod pa, bawat araw ay isang regalo. Ito ang kwento ng isang babaeng sinabihang baog na muling isinilang sa Pilipinas. At ang kuwentong ito ay hindi patapos. Ito ay magpapatuloy.